Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. This is for second half ng month, January 2025, 16 to 31. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng puso ninyong mga comments, sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Leo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito isa vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nasa na yun? Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Ang dami yung energy sa mundong ito. Pag hindi nag-resonate sa'yo at hindi nangyari, ibig sabihin, hindi mo energy ang nakukuha natin. Okay? Iba ang personal reading at ang general reading. Pag hindi nyo rin alam ang vice versa, paka-research at yung mga nabanggit ko, paka-research na lang din, no? Para hindi kayo maligaw sa ating reading. Irespeto natin kung kaninong energy ang ating nakukuha. Ang aking nakukuha pala. Para kay Leo, ano ba yun? Kailangan yung mga ano mo nagtatalapunan sa labas. Ay, sa baba. Para kay Leo, vision. Okay. Okay, let's begin. DB, Kilo! Sorry Uy, meron kang bago. Wow! There's something. Okay. Something important such a new job or a raise. Ayan, makakatanggap ka ngayon ng, halimbawa, yung ginawa mo dati. Diba? May mga ginawa ka na binigyan mo ng effort and this time, you will receive it. Either maaring iba is new job o kaya raise ng money, level up with comes sa iyong work, job. Yan. Maaring iba sa inyo, nakatanggap na yan. Or kung nakatanggap na kayo, is makakatanggap pa kayo muli na maaring nga matataas yung mga sahod nyo, ganyan. Mas madadagdagan yung happiness nyo this time. Hindi man ito mangyari sa'yo, maaring sa kapamilya mo, ganyan. No, wag mo nating iisipin na ito is para lang sa atin kasi may mga connection din tayo, no, sa mga mahal sa buhay. O kaya yung it comes to, tatandaan nyo Leo kahit sa maliit na bagay, magpasalamat tayo. Yung araw-araw na nagigising tayo, araw-araw, yung nakakakain tayo kahit once a day, twice, yung nakakahinga lang tayo, diba? We need to thankful, okay? And we have that end. Meron ka mga temporary situation. Anak, doon anak. Ang kulit na anak ko. Ito yung anak ko. May mga temporary situation na maaring pagdadaanan ka. Maring mga ano lang siguro to, mga putsu, ano ba tawag ito? Tagalog. Yung mga natural na situation, mga ganyan. Diba may mga sitwasyon na natural na may makakaaway ka. Natural na makakaramdam ko ng sadness, ganyan. Yung mga ano lang, pang araw-araw na yan. May mga temporary situation na mapagdadaanan mo, no? And this is you! Di ba? May mga time na kailangan na natin mag-action. Ito na yun, no? Ito yun, no? Nasabi sa inyo, Kung walang nangyayari na ganito sa buhay nyo, bakit nga ba? Di ba? Tanongin nyo yung sarili nyo, bakit nga ba? Di ba? Kasi kung walang action, walang mangyayari. And then also, when it comes to an act, is may mga sitwasyon kayo na maaring hindi nyo ginagawa noon na maaring gagawin nyo na. Ganyan. Halimbawa, dati tahimik lang kayo, tapos may mga nakaaway kayo, dead mo lang kayo. This time, maaring hindi na kayo makapagpigil, mga ganyan. O kaya naman, may mga gagawin kayo na i-start kasi also we have the number 1, no? May mga gagawin kayo na your fashion. Halimbawa, unti-unti mong bibigin yung mag-exercise na ako, magwo-walk na ako, ganyan. O this time, hindi na ako kakain ng mga ganito, healthy food na lang, yung mga gano'n. No? O this time, sisimulan ko na mag-meditate. O kaya this time, na palagi akong hiling ng hiling kay Lord, magpapasalamat naman ako ngayon. Mga ganun sitwasyon. Okay. And we have the crack cup. May mga dissatisfaction with life. Yan, natural to, no? Yan. May mga mangyayari pa rin talaga na dissatisfaction. Maaaring this is a temporary lang yan. No, mga temporary.
And also, we have the dragon. Ito yun, no, yung mga sarili nyo, wag nyo rin minsan linglangin, no, na minsan nilililang nyo rin ang sarili nyo na akala nyo napaka-unblessed nyo na, diba? O kaya may mga sitwasyon na pwede mong linglangin na halimbawa, malungkot ka pero masaya ka outside, ganyan. O kaya may mga pandaraya when it comes to sarili din, ganyan. No? Medyo yung itong beware to your self-delusion, ano, paano man yung sine-self-delusion mo na yan. Grasshopper, situation in the balance that requires careful handling. Yeah, may mga situation na kailangan mong balansehin to your health, to your money, to a situation, sa paligid mo, sa pananalita mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Okay? Tingnan natin. Okay, we have the 11. Meron tayo 11. 16. Tabi-tabi na natin. 16, 25, 35. Baby, kilo. Yung mga anak ko. Yan na. Okay. Mukhang ito yung ano. Okay, merong... Sa nakikita ko, may isang situation na... Siguro this is maaring iba dito is nag-take it action na to. Parang dito ka na sitwasyon na you take it action. Kasi andito si Lion, no? This your energy. May a-actionan ka na. Mga paglilinis, ganyan. May mga gagawin ka na when it comes to yourself. It comes sa pag-umpisa ng isang bagay, ganyan, no? May mga sitwasyon na you starting na magkaroon ng mga good situation, may mga paninindigan ka actually. Yan, may mga paninindigan ka na this time, no? Iba naman sa inyo is maaring this week, no? Maaring magkakaroon ng mga debate, malaki man o maliit yan, away man yan, or pag-uusap, o medyo maging hot-hot lang yan, ganyan, di ba? Na hindi naman siguro pupunta sa kalakihan. Parang maaring mainis ka, di ba? This week, no? So nakita ko yan, may mga debate, may mga biglaang mangyayari na hindi mo aasahan, no? Yan. Yung biglaang mangyari, always yun, na nangyari yun sa kay Leo. Lalo na, you are very, attractive ka kasi ngayon, na maraming magkakaroon sa'yo ng distraction this time, this 2025. Iasahan mo na yun. Alam ko naman, you always prepare for that. And nandito rin mga sitwasyon na mag-ingat pa rin kayo, no? Kasi, maari din na, may mga hindi magandang mangyari, ganyan, conflict, debate, may mga tao na abusuduhin ka o hindi ka nila maiintindihan, ganyan. May mga situation na makakaramdam ka ng pain, ganyan. Baka nga rin nga doon sa, halimbawa, pain with comes sa ano mo sa malaman. So, nag-exercise ka, kaya nanakit ang mga buto-buto mo, ganyan, kalamnan mo. Pero tuloy-tuloy mo yun kasi sa inyon na na ibig sabihin, nag-squeeze na yung iyong mga taba-taba at pwede na siyang, pag lumambot na yun, pwede na siyang diba? O kaya naman, pain when it comes sa makikipag-debate ng isang tao, nagkaroon ka ng conflict sa isang tao, nainis ka sa isang tao, ganyan, no? O yan, makakakaroon ka ng pain, either for physical activity or yung mga gagawin mo this time. So, nakita ko dito. And also, nandito rin yung paninindigan to your desire this time kasi this wish come true, diba? Andun na yung starting and yung beginning to achieve yung wish come true mo, yung mga hiling mo. May mga, this time is, it's more, may inspire ka this time, Parang hindi yung situation na, ano ba yun? Parang lalabanan mo yung sitwasyon mo na hindi ka na maging tulad ng dati. Ganyan. Yung mga ganun sitwasyon. Kasi magkakaroon sa'yo ng transformation this time. Yes, there's a transformation happen sa buhay mo this time. May mga ka na, ipaprogress na goal at may inspire ka this time sa mga gagawin mo na isang situation sa buhay mo. Either to a beginning of your life, ganyan, mas magpo-focus ka na dun. Kumbaga, ayaw mo na ng mga, kasi nandito siya, diba? Ayaw mo na ng conflict, ganyan, wasting time, mga ganun. Kumbaga, mas magpo-focus ngayon sa wish come true mo, sa mga achievement mo, ganyan, sa mga hiling and desire mo this time, sa nakikita ko dito. And also, when it comes to a ring din, ring and the anchor.
This is sa laki, no? Sa nakita ko dito. Kasi why? There's a more on commitment. Ako nakikita sa'yo, either to your work, yan, marami kang makikilala this time, no? Malaking pagbabago mangyari sa'yo sa nakikita ko dito. Also by this, by this 16 to 31, yan. Maraming malaking mangyari. Kasi may maraming magtatapos. Actually, this sa finish, diba? The start and the finish. Oh, diba? Maraming magtatapos na bagay. Halimbawa, nag-away. Oh, this time, maaari magkabati na kayo. O kaya, dati nagtampo ka sa kanya. This time is, hindi ka na, kumaga, mag-heal na yung puso mo. Ganyan. Hindi ka na galit. Pero, kung break kayo, we're break. Parang ganun. Parang, it depends. Depends sa situation na meron kayo sa ngayon, ha? Ipasok mo yung sarili mo. And nakikita ko rin dito na may mga magkakaroon nga ng mga partnership, mga bagong dealing when it comes to your work. Yan, may mga iba dito is maaari mahabaan kayo ng kontrata, o kaya may mga new contract, ganyan. O kaya naman, iba dito, mga new commitment, o hindi man siya new, is marami makipag-commitment sa'yo, if you had a negosyo, o kaya, sandali na, ano yung turot chakra ko? Anak, halika dito. Ang kulit, anak ko. Mga partnership, may mga partnerships and dealing and promises, love life man yan, negosyo man yan, mga bagong tao man yan na makakatulong sa'yo, sa iyong tinatahak na larangan, no, na career, no? Hindi ka man boss o pero may mga commitment and dealing ako nakikita sa'yo. Halimbawa, kaibigan mo, diba? Inaya ka, ganyan. O, let's go out, ganyan. O kaya, may dumating na na bagong tao, ganyan. Yung pala, siya pala yung makakatulong sa'yo. Yung mga ganon. Depende sa commitment and dealing na makakasalamuhan nyo. Kumbaga, dito yung cycle. Kung titignan mo, diba? This is a ring. This is a cycle. And this is the 8, diba? Diba? There's an abundance, kumbaga. Lucky yun. Lucky yan. No? May mga situation na mag-heal, actually. Dito. May mga situation na mag-heal. May mga sitwasyon na magiging calm. May mga sitwasyon magkakaroon ng acceptance. May mga sitwasyon na magtatapos. Ganyan. And nandito yung situation din na hindi sa lucky, no? Andun yung maaring sa yung in your work. Kasi magkatabi siya, yan, new commitment when it comes to your work and partnership din yan. Andito rin yung may sinasabi na work, yan, work and profession, no? Magkakaroon ka na ng, it's more on stability, ang nakikita ko sa'yo dito, no? Kasi the growth is mangyayari sa'yo this time. You know, may mga growth, there's a luck, and may mga achievement ka na makukuha abundance. Sabi ko nga sa'yo, di ba, abundance kasi nandito din kasi si 8. May mga abundance na mangyayari. Oo, nandito rin may mga, it's more on positivity. Ang nakikita ko sa'yo, expect nyo na, Leo, yung this 2025 is maraming mangyaring sa buhay mo na kaganapan. Pero kung tandaan mo, syempre we have the lion. Kung hindi ka kung hindi ka mag-aak, di good luck, di ba? At kung hindi ka, kung walang, pero sa'yo, bala ka. Sabi ganun. Pero dahil sa positivity happen. And also, marami kang tutulungan. Or may tutulungan ka or may tutulong sa'yo this time. Vice versa tayo. Ganun na nakikita ko. Yung mga pagtulong ako na nakikita. Maaaring magbibigay ka ng advice sa kanya. O kaya naman, tutulungan mo siya para makapag-move on. O kaya o vice versa. O kaya yung tao na yun, tutulungan ka niya. Ganyan. Papayuhan ka niya. O kaya kakausapin ka niya to heal for something kasi you have the star. Mga ganun sitwasyon. No? Magkakaroon ng mga settling down. Yan. May magkakaroon ng mga, this is a long stability na magiging calm ang iyong situation kasi magkakaroon na ng shipment. Actually, tingnan natin. Ano ang energy ni Leo this time? Leo energy. January 16 to 31. Ayun, Oh. Leo. Energy mo is the 5 of Pentacles. Why? What do you mean? Medyo sad, ang nakikita ko sa'yo. Bakit po? And then,
Okay. Okay. Ang energy mo this week is nandito ka sa sitwasyon mo na may mga sitwasyon na medyo may lungkot. Ako nakikita sa iyo, no? May mga sitwasyon na nagkakaroon ka actually ng problem o may mga pinagdadaanan ka na problema. This time, sa nakikita ko dito, maring hanggang ngayon, naiisip mo pa yung situation na yun, no? Sa nakita ko, na maaring there's a situation of a collapsing foundation, ako nakikita. Maaring this week days, makakaramdam ka na isang situation na you feel alone or situation na malungkot ka, na parang you feel in conflict this week, no? So, nakita ko to. May mga pag-iisipan ka actually, may mga planning, doubt, ako nakikita sa'yo. Maaring may mga didesisyonan ka or may mga ipiprepare ka this time for this week, so nakita ko dito. May mga parating naman din na problema na maaring hindi ka, na magiging maiksi yung pasensya mo. Teka lang, sakit ng pa ako. Ang ginawa kasi, pinipilipit ko yung paa ko dun sa kumot, yung sa mainit. Kaso, pag ang tagal lang nakaupo, ang sakit. Tapos pag nilabas mo naman, ang lamig. Diba? And doon, this week, gano'n, ang mararamdaman mo, no? Sa nakikita ko dito, may mga medyo magiging maiksi ang pasensya mo this time. Medyo habaan natin yung pasensya natin kasi magiging maiksi ang pasensya mo this time. Baka bigla kang uminit yung ulo, mag-react ka kaagad, mga ganun. Kung ano mang sitwasyon yun, no, magiging impatient ka kasi. And this time, iba sa inyo makakaramdam kayo ng katamaran this time. Parang hindi nyo, kumbaga mag-a-action na kayo, ay bukas na lang. Mga ganun. Nakakaramdam ka na katamaran. May mga magkakaroon ng isang situation na siguro hindi mo pag-iisipan muna for a while. Siguro magiging konting close-minded ka doon sa sitwasyon. Ganun. Ang nakita ko. Nagiging, parang hindi ka muna kikilos or hindi ka muna basta magiging close-minded ka. Baka nga because of the impatient, magiging close-minded ka. Hindi mo muna intindihin yung bagay. Diba? Na mangyayari na yun. Baka bigla kang ganyan. Tingnan natin. Pwede malaman ko si Ay! Baluga. The Three of Swords. In the world. The Star. Again, oh. The Star. Okay. Diba sa inyo may apology ako nakikita? May apology. Expected and unexpected situation. Maring iba dito is a conflict lang to. Kasi lumabas naman dito, diba? Maring nandun yung magkakaroon ng isang conflict, malaki man o maliit ito, no? May mga sitwasyon na hindi mo aasahan na maaring mangyari na magkaroon ka ng emotional pain dito, sa nakita ko dito. May mga sitwasyon na maaring nangyari na sa iba or sa iba is mangyari pa lang na it's more on, negativity happen. Ako nakikita dito. Maaring may mga sitwasyon na hindi mo kayang tanggapin, ganyan. This time, or maaring nangyayari na to sa inyo, diba? Maaring nandun nga yung sitwasyon na hindi mo kayang, kasi it's more on pain ang nakikita ko sa'yo, it's more on lonely, parang nawawalan ka minsan ng pag-asa. Sa iba, kuhanin mo lang sa iba, no? Nandun yung heartache, minsan nalilito ka na rin, ganyan. Ano man dapat ko unahin, ano man dapat kong iwanan, o ano may dapat kong i-let go, yung mga ganyan siguro, no? Ano yung dapat kong gawin o umpisahan. Nandun kasi ano yung mga dapat kong i-finish, di ba? Yung yung sitwasyon na bakit hanggang ngayon hindi ko nakukuha yung fulfillment ko, but hanggang ngayon hindi ko nakukuha yung achievement na gusto ko, di ba? Ang pinapaliwanag kasi dito, you need to be matured, no? You need to be matured this time. Kasi as long as hindi natin kayang i-accept yung isang bagay, hindi yan ibibigay, hindi yun tatabunan ni universe o ni Lord yung bagay na ito. Hindi niya tatabunan. Ibabalik niya lang to sa'yo. As long as hindi ka natututo. Ganun talaga, ganun ang situation. Yung kailangan mo matuto at kailangan mo i-accept yung mga bagay. At syempre, wag lang puro thinking of the sadness. Syempre, we need to thankful din. Kasi binibigay yung mga bagay sa'yo na
matuto ka. Para makakaroon ka ng acceptance. This week is ganun ang nakita ko. May mga problema na darating sa'yo. May mga problema, may mga sadness, may mga magiging close-minded, ikaw or vice versa. Handito yung magiging lack of creativity or parang walang pagkilos or may mga sitwasyon. Kuhanin mo lang yung sa'yo dun Nagiging lazy ka, ganyan. Mga medyo ka, iba sa inyo medyo hindi kayo magtitink muna ng plano, ganyan. Siguro, I need to heal muna, ganyan. Yung mga ganun sitwasyon ako nakikita sa'yo. This an unexpected blow of emotions happen, sa nakita ko dito. Iba sa inyo, baka may trouble. May mga dapat kayong i-heal kasi this time, This time is, may mga dapat kayong i-heal na isang situation. Maaaring iba nga dito is nagkaroon ng separation, ganyan. It's time to heal muna bago kayo mag-take it action. Pag-isipan nyo muna yung mga gusto nyo gawin this time. May mga aalisin sa inyo, ganyan. Na kailangan ilumod. May mga dapat kang abandonahin or may mga kailangan kang i-move forward for a new, ganyan. Then, expect the unexpected this week also, Palagi ko sinasabi, expect the unexpected, as in. Tingnan natin ang parating sa'yo. Ba't kaya Kasi, may tao na may bad intention sa'yo. Ingat ka rin dun. May tao na ako nakita na may bad intention sa'yo na gusto kanyang saktan. Parating kay Leo. Okay. Okay. Ang parating sa'yo is, meron tao dito na maaaring may nagigilty, no? May tao na nagigilty, ako nakikita. May tao na nagkakaroon siya, na naiinis siya sa sarili niya. Kunin mo ko ikaw to, may tao na naiinis siya sa sarili niya, parang dito yung sitwasyon na gusto niya parang gusto kanyang kausapin. Aray ko itay. Nandito siya sa sitwasyon na gusto niya makapag-communicate sa'yo. They want to give an effort and hard work dito sa sitwasyon na to, ninyong dalawa. Hindi ko alam kung sino to No? Kaso, nandito siya sa naguguluhan siya. Gusto niya na ang pag-uumpisang muli. Yes. Ganyan. Pero ang nakikita ko sa'yo dito, parang wala kang trust sa kanya. Parang hindi ka na nagtatrust sa kanya. Parang maaaring you ignoring this person, ganyan, sa nakita ko dito. O kaya you want to be alone muna, ganyan. Siguro hando yung sitwasyon na gusto mo na mag-isip-isip, kaya ayaw mo muna siya kausapin, ganyan. O kaya hando na yung doubt situation dito sa tao na to. This time is magkakaroon ng isang situation sa'yo na maaring hindi ka magtiwala sa tao na yun. O kaya yung tao na to is hindi na siya magtiwala sa'yo. Basta palagi tayong vice versa, ganun. Magkakaroon ng, kaya naman nandito ka sa sitwasyon mo na may mga gusto kang gawin na isang bagay sa buhay mo, pero hindi mo alam kung ano doon ang uunahin mo. Mga ganun. Parang kuhanin mo yung sa'yo doon marami kang maiisip. O magkakaroon ka ng mga choices in life na pag-iisipan mo alin doon ang gusto kong unahin. Kung mga wishful thinking mo ganyan. Iba sa inyo magiging magulo ang isipan this time kasi may mga gusto kayong gawin o i-take it action pero medyo weak kasi yung energy kaya medyo ang nakikita ko dito is medyo hindi siya mag-move. Maybe you have an idea to pursue o may mga actionan ka, may lakad ka, manyan, o may mga adventurous o kaya naman nandito yung hindi ka magtitiwala. Iba sa inyo, maaaring hindi kayo magtiwala sa intuition nyo this week, ganyan. Palagi kayo magtitiwala sa intuition nyo kasi gagabayan ko yan. Yung mga ganun, may mga action na ka na maaaring hindi, pag-iisipan mo muna siya, ganyan. May mga wishful thinking. Basta trust more to your intuition. Ano dapat iwasan?
O kaya yung mga tao dito, o kaya may mga tao dito na, na, ano ba to? Na wala silang tiwala sa'yo. Ganyan. Mawawalan sila ng tiwala sa'yo. Ganyan. Parang i-hate ka nila, o kaya yung parang, may mga bagay ka na ginagawa na hindi nila gusto, mga ganun. Sasabihin ni Leo, who cares? Si Leo pa, yes ko. Si Leo, antibay pa naman ni Leo. Okay. Bakit? Queen of Swords. Uy, queen yan, no? And also the Knight. This is the Knight. Okay. Tingnan nga natin. Okay. Oh, bebe! Baloga ang anak ko. Kaloka. Okay, so nakita ko sa dito, ang dapat mo daw iwasan is yung situation na hindi mo gagawin yung hard work and effort mo sa isang bagay na mga gusto mo i-forward. Ganyan. Yung mga plano mo, halimbawa, you have a plan, ganyan. O kaya yung gusto mo ng clarity, o kaya may tao na gusto niya ng clarity sa'yo, vice versa tayo, mga ganun. O kaya yung sitwasyon na inactivity ka, ganyan. Tsaka, di ba sabi ko sa'yo, may impatient situation ka. Yun, kailangan this time is more on patient. May mga sitwasyon na kailangan mo nang tapusin sa buhay mo, ganyan. Iwasan mo yung situation na hindi mo ibigay well, binibigay mo naman yung hard work and effort mo. Ganun. Yung hindi mo makita yung katotohanan. Ganyan. O, iwasan mo yung ganun. Na Tsaka yung maging tuso. Ay, tama ako sa Tagalog. Teka lang. Parang mali ako sa Tagalog ko. Kasi iba yung tuso, di ba? Parang masamang tao. Yung situation na matalas ang pananalita. Ganun. Iwasan mo yun. Baka maging feminine ka. Yan. Kasi may pagka-straight to the point ka actually. Yun. Medyo maging feminine ka. Konti lang naman, no? Kasi medyo baka minsan kasi na parang nakakatusok yung salita mo rin minsan. Well, it's true naman. It's true naman din yung sinasabi mo kasi you're on the point din naman. Pero medyo i-mild-mild mo lang yun sa nakita ko dito. And also, is iwasan mo is not accepting the situation na kailangan mong nang alisin yung bagay na yun. No, na kailangan mo na mag-move on. Na kailangan mong i-clear ang lahat ng bagay. Na kailangan magkaroon ng, kung may mga nag-away, ganyan, yung talikuran ng isang bagay na hindi magkaroon ng clarity, ganyan. Yun, iwasan mo yung ganun. Iwasan mo lang din yung mag-wait sa isang bagay na hindi ka naman nag-action. You need to give an effort and hard work dun sa sitwasyon na yun para ma-achieve mo isang bagay sa buhay mo. Okay? Ay, tingnan natin. When it comes to a love Leo this week, love ni Leo this week, and we have the King of Cups. Tingnan mo, King of Cups and the Ten of Cups in the Star. May tao. Uy, may tao dito, wishing from, may taong babalik. Parang may tao na na sakim. Or tao na sarili niya lang iniisip niya. Tandaan nyo, love is sa lahat, Love is sa lahat. Sa kaibigan mo, sa nanay mo, sa kapatid mo. Wow! Okay, when it comes to a love, ang ganda nito. Yes, there's a communication happening sa isang tao. No? Maaring, kilala mo na siya, maaring siya is kasama mo sa trabaho, o nakakausap mo na siya actually. No? O, magkakaroon siya, parang they care for you. Ang nakita ko dito. This person is niya, actually, nakakausap mo na siya. Parang nandun na yung communication. Baka kapatid mo, baka kuya mo, baka kasamahan mo talaga siya sa trabaho, ganyan.
Yan, when it comes to a love, this is a person na very, maaaring bibigyan kanya ng advice or ikaw magbibigay ng advice sa kanya, ganyan, may communication. I don't know in what way the communication, maaaring biglaan lang siya makikipag-communicate sa'yo, either text or one-on-one, mga ganyan, or aayain ka niya, no, nalabas naman tayo, ganyan-ganyan, o kaya maaaring ko kasama mo na siya sa trabaho, ganyan, no, maaaring may mga pag-uusap kayo, ako nakikita dito, no, yan. This person is very sincere, no, and karespeto. This very respectful person, itong nakikita ko. Mahusay siya actually, mahusay siya makitungo, like you, very creative actually, and aware to sa feeling ng tao, ganyan. Very intelligence also itong tao na to, no. Maaaring may makipag-usap sa'yo na nakakausap mo na. Maaaring ayain ka niya, ganyan. O kaya handin yung dealing, or itong tao na to, or ikaw, itong tao na to is magbibigay siya, o mag-share siya ng goal sa'yo this time, ganyan. When it comes to a love is, maraming tao, may mga bagong tao rin ako nakikita sa'yo na maaring makausap mo. Sa iba ha, kuhanin mo lang sa'yo, maaring mga tao mo na makikilala mo this time, ganyan. Mga bagong collaboration, mga taong nasusuportahan ka nila, mga tao na marami ka matututunan sa kanila. Yeah. Yung iba dito, there's a community effort, may mga team or planning din ako nakikita dito na mga bago na gagawin, ano, together with someone, ako nakikita dito. Maaari may mga partnership, mga new partnership, ganyan, ako nakikita sa iba. Ang ganda no ano mo, oh, pagka dito. Sana sa ano to, no? Ano, sa pera. Pero sa tingin ko dito, maaring, sa iba dito pera to eh. O kaya yung tutulungan ka, ganyan. O kaya yung mga bagong tao na makaka-communicate mo to give you an advice o ano man yan. Tingnan natin ang iyong money this week, Leo. Leo money this week, usually. Uy, ito 7 of Pentacles. Mukhang nagbibilang ka dito ah. Bakit po? Money. The Judgment. Ito na nga yun, Leo. Parang may something si Angel. So Leo, mag-ingat ka, sabi niya. Okay, tama nga. When it comes to money, yes, di ba? Sinasabi dito ng angels mo, you need to be aware when it comes to your money, ano? Bilangin mo at kontrolin mo ang paglabas ng pera. Kung baga konti na nga lang ang dala mo, meron ka, magiging waldas ka pa, di ba? Kung baga, handito rin yung sitwasyon na you need to make it balance when it comes to your money, no? And oo, malungkot, no? Malungkot kasi iba dito may problema sa money. Pero may mga dapat kang i-let go. Okay? When it comes to money, may mga dapat ka i-let go. Isipin mo, bakit wala kang pera? Ano yung dapat mo i-let go? O, ano yung dapat mong gawin? Diba? O, this time is, magtitipid na ako. Ganyan. Kumbaga, kung meron akong 500 pesos, kung gumagastos ako sa isang linggo ng kinakain ko is ano ko na 500 pesos. This week's is babawasan ko ng 400 na lang muna ang gastos, ang budget ko. Ganon, yung medyo ano-anay nyo. Try to make it balance yung money mo. This time, sa nakita ko sa dito medyo, puro yung pera mo is palabas dito sa nakita ko dito. Ingat din. Pero ikaw, how you handle your money, pero nasa ito. Kumbaga, ang kinakailangan mo ngayon is you need to be aware, pag kailangan mo na-transform, kailangan mo magkaroon ng mga bagong pananaw sa kinabukasan this time when it comes to money, ganyan, i-change mo yung mga dapat i-change, ganyan, no? Alisin mo yung mga dapat alisin. O, halimbawa, this week, palagi ako umiinom ng kape sa Starbucks. Alisin mo yun. This week, palagi ako umiinom ng soft drinks. Alisin mo yun. Mga ganun sitwasyon to make it balance and para hindi lahat is palabas. Okay? Tingnan natin ang advice ni universe. Advice ni universe is the 9 of Pentacles. Ganda. Kaya may papasok na pera sa'yo. Parang makatutulungan ka rin. Oh. Advice niya sa'yo. Thank you po. I do have the Queen. Okay.
Advice siya sa'yo, this time kasi ang nakikita ko sa'yo, Leo, you have a sadness. No? Kumbaga natin yung sitwasyon na may frustrated or may mga bad news, ganyan, or may mga sitwasyon na hindi nag-fulfill. No? You feel empty this time sa nakikita ko dito. No? Kasi andun yung sitwasyon na may mga gusto kang panindigan o may mga gusto kang gawin. O may mga gusto kang desisyonan na isang sitwasyon na gusto mo umpisahan, pero nakikita ko dito is hindi siya napupush forward. Hindi siya na umpisahan, ano? And the advice is, be practical. Focus to yourself. Kailangan mo ngayon manindigan. Depensa mo yung sarili mo, protektahan mo yung sarili mo. You need a strong will. No? Use your head when making your decision. Kailangan mo ngayon na magdesisyon sa buhay. No? Kailangan mo ngayon is mag-take it action. You need to start, to begin a situation, a project, focus to yourself, love to yourself, be practical, be contented, yung mga ganun, no? Kumaga, be happy na kahit mag-isa ka lang. Ganyan. Be contented na mag-isa ka lang. Hindi porket hindi porket may mga ninais ka na hindi nag-fulfill sa buhay mo is kailangan mo masad. It's no. Kasi why? Tama dito si the Wheel of Fortune. It happened. Mangyari yung mga dapat mangyari. Kasi ginagawa ito ni universe sa'yo para may matutunan ka. Para makita mo na you deserve something na gusto niya ibigay sa'yo. No? Hindi dahil yung ginugusto mo, hindi mo makuha, malulungkot ka. No? Kasi, yung want mo, hindi niya ibibigay yon. Yung need mo talaga ang ibibigay niya. Kaya wag tayo masyadong, yung want tayo ng want. Kasi kusa niya yung ibibigay. In a divine timing, ibibigay niya yan. Kailangan lang din talaga natin maintindihan why it happens sa atin, yung mga bagay na nagkakaroon tayo ng kabiguan, kanya, lungkot, sadness, failure. Kasi dapat mong may matutunan. No? Yun. Dapat mo pahalagahan ngayon this time ang sarili mo, no? Focus to yourself, focus to your stability, focus to I knew you, no? Don't be stuck actually at huwag ka ma-dissatisfied dun sa mga sitwasyon na hindi naman nangyaring gusto mo. Don't be isolate yung sarili mo, no? Be contented, ganyan. Huwag ka masyadong mag-focus to your emotions, no? Mag-focus ka sa mga bagay na meron ka naman sa ngayon, di ba? Arigato naman sa